Happy Lord's Day. Pamilyar ang karamihan sa movie na Titanic na naipalabas noong 1997. Ito ay patungkol sa 1912 na barkong lumubog. Naging popular ito hindi lang sa pangyayaring paglubog ng barko. Alam ko lahat tayo ay nakapanood na neto. Mas kinagiliwan ito dahil sa nagkaroon ng storya sa pag-ibig between two people na nasa barko at sila nga ay si Jack at si Rose. Ngunit itong characters na ito at itong love story nila ay fictional. Sa makatuwid, ito ay hindi talaga nag-e-exist. Ang punto, nangyari nga sa history ang paglubog ng barko, pero nagdagdag sila ng mga fictional story para kagatin ng viewers. Hindi maging isang horror tragedy lang na nanonood sila ng paglubog ng isang barko, pero ma-divert ito sa isang love story na hindi natuloy, na naudlot, na niromanticize nila yung event, no? Hindi napunta dun sa iceberg or sa mismong barko, pero napunta ang camera dun sa dalawang karakter na yon. Parang ganito yung mensahe natin, mga pag-preach ng katotohanan, mangilan-ngilan at hindi popular ang mag-preach about sa kasalanan, sa kabanalan ng Diyos, sa puot ng Diyos, at kung paano tayo maliligtas, at ito ay by faith alone, kay Christ alone. Nakikita ba natin na kahit itong mga tao na to, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa sa marami pa mga churches sa buong mundo, ay ginagawa ito para sa kanilang mga self-gain, sa kanilang benefit. At alam natin ito ay isang abominable sa mata ng Panginoon. Ito ay blasphemy dahil sa pagdadagdag at pagsasubtract sa kanyang salita. Kaya ito yung ating pag-uusapan ngayon. Last time sa series natin dito sa Romans, nalaman natin na nagiging matuwid tayo sa Panginoon o napapawalang sala tayo sa Panginoon through faith alone in Christ. At para mas maintindihan at mas mapakita ni Paul sa atin, in example niya ang buhay at ang pananampalataya ni Abraham at ni David. Meaning siya ay kumuha sa scriptures kung ano yung mga binabasa or nakasulat sa Old Testament. Inaayos ni Paul ang pananaw nila at paniniwala sa kung paano naligtas si Abraham. Maliwanag na hindi naligtas si Abraham sa good works. Maliwanag na hindi siya naligtas sa mabuting gawa, katulad ng pagsunod sa Diyos, at lalong hindi rin siya naligtas dahil siya ay natuli o nagpatuli. So sa atin ngayon, mga kapatid, nililinaw na hindi tayo nasisave sa mabubuting gawa o sa pagiging relihiyoso. Hindi dahil marami tayong ginawa tama sa kapwa, at hindi rin dahil sa nagsisimba tayo, hindi tayo naliligtas nung tayo ay nabaptize, hindi rin tayo nasisave pag tayo ay naglo-Lord's table o nagpapartake ng tinapay at ng wine. Pero ginagawa natin ito dahil tayo ay may pananampalataya kay Kristo. Tayo ay may confidence sa ginawa niya. By faith, we are justified. Naniniwala tayo sa pangako na kung sino ang maniniwala sa person at works ni Christ sa cross ay maliligtas at hindi mapapahamak. Pangako ito, mga kapatid. Ito yung magandang balita sa atin na pwede natin panghawakan para tayo ay ma-justify. At sabi nga ni Paul, sinite niya rin dito si David. Naalala nyo? Dahil siya ang nag-emphasize sa Psalms 32 ng doctrine of imputation. Yung paglipat sa atin ng katuwiran ni Kristo at paglipat naman sa Kanya ng ating mga kasalanan, na siya ang humarap sa parusa na dapat sa atin, at ito ay matatanggap natin by faith alone. By imputed righteousness of Christ on us, nagkaroon ng pagpapatawad ang Ama. Nagkaroon tayo ng reconciliation sa Ama. Nagkaroon tayo ng pagtanggap sa atin at pagiging kabilang sa Kanyang kawa. Ito ay concrete at nakasulat sa salita ng Panginoon, at ito ay hindi fictional.
Hindi ito ginawa ni Pablo dahil nakita natin, kinuha niya ang prinsipyo at nakasulat kay Abraham. Ito ang gospel. Ang magandang balita na merong kaligtasan at pag-asa kay Kristo ay by faith. Ito ay open sa lahat. Walang pinipili. Lahat ay pwede marinig at tumanggap ng gospel by faith. Lahat ay tinatawag ng Diyos na magsisi at maniwala sa Ebanghelyo. Yun ang kagandahan dito, kahit ikaw ay mahirap at mayaman, maraming alam sa Bible o hindi, tinatawag ka para magsisi at maniwala sa Ebanghelyo. Walang exempted. Mula noong panahon pa ni Abraham hanggang ngayon, hindi nagbago ang gospel, hindi nagbago ang disenyo ng kaligtasan. At ito ang mensahe natin para sa ngayong Lord's Day. And again, as expected, magiging detailed si Apostol Pablo sa doctrine of justification by faith alone. At ang pananampalataya ni Abraham, ang muling gagamitin niyang reference para sa kanyang case na nilalatag para sa mga readers ng sulat niya dito sa Romans. Okay? Hindi niya ginawa yung kanyang faith. Hindi niya sinulat yung faith ng mga propeta na sila Isaiah, pero ang faith ni Abraham. Mamaya malalaman natin kung bakit. So let me read to you our passages today. Ang text natin ay sa Romans 4:13 to 25. Hatiin po natin ito kasi kinuha ko muna yung the justifying faith ni Abraham. Sa susunod na ating lesson or sermon ay about naman ito sa kung ano yung picture, ano yung itsura ng justifying faith ni Abraham at ano naman ang effect ng justifying faith sa mga descendants or mga believers. Okay, so dito tayo sa verse 13, 25. I'll be reading in the ESV. For the promise to Abraham and his offspring that he would be heir of the world did not come through the law but through the righteousness of faith. For it is the adherents of the law who are to be the heirs. Faith is null and the promise is void. For the law brings wrath, but there is no law, there is no transgression. That is why it depends on faith, in order that the promise may rest on grace and be guaranteed to all his offspring, not only to be adherent of the law, but also to the one who shares the faith of Abraham, who is the father of us all. As it is written, I have made you the father of many nations, in the presence of God, in whom he believed, who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist. In hope he believed against hope, that he should become the father of many nations. As he had been told, so shall your offspring be. He did not weaken in faith when he discovered his own body, which was as good as dead, since he was about 100 years old, and when he considered the barrenness of Sarah's womb. No, unbelief made him waver concerning the promise of God, but he grew strong in his faith as he gave glory to God, fully convinced that God was able to do what he has promised. That is why his faith was counted to him as righteousness. But the words it was counted to him were not written for his sake alone, but for ours also. It will be counted to us who believe in him who raised from the dead Jesus Christ our Lord, who was delivered up for our trespasses and raised for our justification. Praise God for reading His Word. So nabasa natin itong mga passages na ito, sa mga nabasa nating passages, pinagpapatuloy ni Apostol Pablo kung paano na-justify si Abraham. At ito ay through faith in Christ alone, by grace alone. Kung mapapansin natin, pagkatapos ni Paul na sabihin niya sa verse 1 to 12 ng chapter 4 na hindi nakakaligtas ang good works o paggawa ng mabuti o pagiging religious o pagiging religyoso, dahil nga hinuhold nga ng mga Israelites ang kanilang circumcision, ang itatakal niya sa verse 13 to 17 ay ito. Ito ay ang hindi rin naliligtas ang tao
by the obedience. By obedience to the law. Or kung siya ba ay sakop o under ng law. Una, good works. Pangalawa, pagiging religious. Pangatlo, kung ikaw ba ay sumusunod o under ng law. Okay? So, 'di ba? Alam natin na pag sila ay sila ang pinanghahawakan nila ay natanggap namin ang batas, nasa amin si Moses. Kami ay alam namin ang batas, pinipreach namin ang batas. Hindi yan exempted para sila ay hindi nahatulan. Hindi yan ibig sabihin din or automatic na sila ay saved na. Okay? Itinatanggi ni Paul na walang kakayahan ang tao na maligtas ang sarili niya gamit ang sarili niyang lakas. Ang pilit na pinupunto dito ni Paul sa mga mananampalataya ay ang pananampalataya lamang kay Kristo na doon makikuha ang katwiran ng Diyos. So kung ito ay by faith alone, maliwanag na ito ay manifestation of the grace of God. Ang faith at ang grace ay hindi pwede magkahiwalay. They go together. Dahil sa grasya ng Lord, pinagkakalooban tayo ng faith. Para maunawaan natin ang ginawa ni Christ na pinagkaloob niya sa atin para maligtas, pinagkaloob niya sa atin ang pananampalataya. So sa pag-aaral natin ngayon, binibigyan tayo ng lente ni Paul na ganito. We are saved by faith. We are saved by Christ. We are saved by grace. We can say na kahit ano dito sa statement na to. We are saved kahit ano dito sa statement na to. Pero we have to see the distinction dito sa mga bawat statement na to. We are saved by faith alone. This answers the question, how? We are saved by God. Paano tayo sinave ng Panginoon? Meaning ito yung instrumentality ng Diyos para ma-receive natin ang salvation. We are saved by Christ alone. This answers the question, who is the object of your faith? Dapat klaro sa atin ang object of faith natin. Hindi yung ating sarili natin, yung kung paano natin gustong gawin ang isang bagay. 'Di ba? Minsan uso ngayon yung manifestation, yung law of attraction. Nagtitiwala tayo sa kaya nating gawin. Minsan na-incorporate natin to na sinasabi daw ni God, let there be light. May faith daw si God na sinabi yon at yun daw ang kinukuha natin. Let there be riches. Let there be houses. Diba? So hindi ganon. Nagtitiwala tayo, pag ganon nagtitiwala tayo sa ating mga sarili o pagiging reliyoso o sa mga ritual na kaya nating gawin para sa Panginoon, pagbabasa ng Bible, pananalangin, pagbibigay o pag-donate sa church or kung ano-ano pa. Minsan yun ang naiisip ng tao. At lalo sa pagsunod sa batas, ay, thou shall not kill, hindi ako papatay, maliligtas ako. Okay? So maliwanag sa atin na we are saved by Christ alone. Sinasagot nito kung sino ang object. Dapat klaro sa atin kung kaninong kapangyarihan yung pinananampalatayaan natin. Kung sa atin, wala tayong kapangyarihan. Kung dito sa mga religion, walang kapangyarihan ito. Pero ang ating makukuha ng kapangyarihan para masave tayo ay yung kapangyarihan ni Kristo. Ang person at works ni Jesus Christ on the cross. Klaro sa atin dapat ito. Sa pinaniniwalaan natin, ang kapangyarihan, ang may kapangyarihan na magligtas ay ang gospel. Dahil wala kahit saan or wala sa iba ang kapangyarihan para magligtas. At ito lang ay hiniyag niya. Sabi niya sa Romans 1:16-17, ito ang ebanghelyo. We are saved by faith. We are saved by Christ. We are saved by grace alone. This answers the question, why did God save us? Magaling kasi tayo kaya tayo sinave. Mali po yun, mga kapatid. Lagi natin i-remind sa sarili natin na hindi tayo karapat dapat iligtas ng Diyos. Pero ginawa pa rin niya. At ito ay dahil sa mayamang awa at grasya niya para iligtas at tanggapin tayo.
Kung tatanungin, ba't tayo inelect? Bakit tayo nananampalataya? Di natin alam. Ang alam natin, si Christ ay nakakapag-save. Si Christ, ang kanyang ginawa ay may kapangyarihan para mag-save at pinananampalatayaan ko yun. Ito ay, ang faith ay ang pag-alis mo sa sarili mo at pagtingin doon sa object na yun na makapangyarihan, which is si Jesus Christ. Kadalasan, ang nasa isip natin ay pag pinag-uusapan na ang grasya ng Panginoon ay binigay niyan sa atin dahil deserve natin. Pero maganda ring isipin, di ba? Totoo naman, ang grasya, binigay sa atin ng Panginoon ang hindi deserve. Pero naisip niyo ba yung kabilang side nun? Grasya rin ito na hindi binigay ng Diyos ang dapat nating deserve. Na kamatayan ang deserve natin pero hindi niya binigay. Instead, binigay niya sa kanyang anak, si Jesus Christ. Church, hindi believe ang Diyos sa atin. Ang lahat ng meron tayo ay regalo lang niya. At yung dapat nating matanggap na parusa ng kamatayan ay hindi niya ipararanas na sa atin. Dahil sa awa niya, sa iba niya binuhos ang banal na poot sa kasalanan na ginawa natin. At ito ang binuhos niya sa kanyang anak na si Kristo sa krus. Ito yung pinaniniwalaan natin. Ito yung tinatayuan natin at sinasandalan natin. At kung ito ang object ng pananampalataya nating lahat, mga kapatid, individually or corporately, we have the same justifying faith or saving faith na meron si Abraham. Kaya ito yung pag-uusapan natin ngayon, the justifying faith of Abraham. At since naset na sa atin na hindi nag-justify si Abraham sa good works, sa circumcision, or sa pagiging religious, or sa law, ang isiset ng mga passages sa atin ngayon, papapuntahin tayo ngayong umaga sa characteristics ng justifying faith ni Abraham. Meron tayong dalawang mensahe. Una, the doctrine of justification by faith alone is reliable. Ang doktrina ng pagbibigay katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya lamang ay masasandalan. Kung mapapansin natin, ang paglatag ni Apostol Paul ay hindi lang sa kanyang sariling pakawari. Hindi kwento ng kanyang magulang, hindi niya sinabi, kwento kasi sa akin ito ng lolo ko, itinuro kasi sa akin ito, kinuha niya ito dahil nasusulat. According sa Scripture. No? By the inspiration of the Holy Spirit, hinuhugot niya ni Pablo ang kanyang sasabihin historically. Pag historically, hindi mo pwedeng itanggi. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin na hindi nag-exist. Pag sinabi natin na buhay si FPJ, pag itinatanggi mo dahil hindi mo lang siya nakita at di ka nakapanood ng movie niya, hindi mo pwedeng sabihin, walang FPJ. No? Ang pinagbabasihan niya ay ang scriptures o ang Old Testament scriptures. Meaning, hindi lang sa hindi bago ang doktrina na katulad ng sinabi natin dati na hinuhugot niya ito sa mga nakaraan o nangyari talaga. Ito ay sinasabi sa atin na maaasahan at masasandalan dahil ito ay sinandalan mismo ni Abraham. Hindi niya lang sinasabi na ito ay lumang doktrina, pero ito mismo yung sinandalan ni Abraham at iba pang men of faith sa Biblia. Ang faith ni Abraham ay dahil sa pangako na sinabi ng Diyos sa kanya. Naniniwala si Abraham sa Diyos dahil sa dalawang dahilan. Una, kung ano at sino ang pangako sa kanya. Sabi ko nga, hatiin natin yung mensahe. No? Ang una, doctrine of justification by faith alone is reliable. Ito yung characteristics, no, kung bakit naging reliable. Next na sermon ay yung picture or itsura or illustration ng justification by faith alone. So dito sa
justification by faith alone is reliable, may dalawa tayong punto. Pakilagay na lang po dyan. Una, kung sino at ano ang pangako sa kanya. Pangalawa, kung sino ang nangako sa kanya. Sino at ano ang pangako kay Abraham. Pangalawa, sino ang nangako sa kanya. Okay? Hirap ng Tagalog pero ang ganda. Tignan natin muna kung sino at ano ang pangako kay Abraham. For Abraham, God is unfailing and powerful, and His word is truth and be trusted upon. Therefore, ang promise sa kanya ng Diyos ay can be relied on. Para kay Abraham, since ang Diyos ang nangako at ang salita niya ay masasandalan, ang pangako ng Diyos sa kanya ay kanyang kayang tayuan at pwedeng maging sandigan. Ang pangako ng Diyos ay perpekto, totoo at hindi nabibigo. It is unfailing. It is well-grounded. It is well-founded. It is established. Kung manonotice natin, mga kapatid, since ginagamit ni Paul na reference ang faith ni Abraham, di ba? Reference niya si Abraham. Dapat ma-realize natin na hindi rin si Abraham ang nagkwento ng faith niya. Na-realize ba natin yon? Yung reference ni Paul ay sinulat lang din. Sino nagsulat? Si Moses. Ibig sabihin, si Moses, ito rin yung kanyang pagkakaalam. Ito rin yung disenyo ng Diyos nung siya ay na-justify. Ito rin yung pinanghahawakan niya, and we can say, meron si Moses na justification, na blessing by faith, na katulad ng kay Abraham. Sinandalan ni Moses ang justification by faith alone. Ano sabi ni Moses regarding sa faith ni Abraham? Let me read, no? Let us read sa Genesis 17, 1-11. Ito yung Tagalog, yung kanina. Nang siyam na taon na si Abraham, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y makikipagtipan sa iyo or makikipag-covenant sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi." Pagkakarinig nito ay nagpatira pa si Abraham. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abraham ang itatawag ko sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ngayoy ginawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang inyong lahi at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon. At ako'y magiging Diyos ninyo. Ibibigay ko sa inyo at sa iyong magiging lahi ang lupain ito ng Kanaan na inyong tinitirahan ngayon bilang isang dayuhan. Ito ang magiging pag-aaral nila sa habang panahon at ako ang kanilang magiging Diyos." Pag-aari pala nila sa habang panahon at ako ang kanyang magiging Diyos. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, "Ikaw at ang lahat ng susunod mong salinlahi ay dapat maging tapat sa ating kasunduan. Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin at iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan." Actually, sa Genesis 12, unang sinulat ni Moses yung pangako kay Abraham. Inulit ito sa 17 at inulit ulit ito sa Genesis 22. Dito ay dinedescribe ni Moses ang pangako ng Diyos kay Abraham. Ano nga ulit yung pangako ng Diyos kay Abraham? Ibibless ng Diyos si Abraham ng maraming lahi. Magiging ama siya ng maraming lahi. Pangalawa, may ibibigay na lupaing pangako at ito ang Kanaan. Pangatlo, magiging pagpapala ang lahi sa lahat ng maraming lahi o buong mundo. Napansin po ba natin ang nature ng pangako ng Diyos? Lahat ito ay pisikal. Lahat ito ay may Kanaan. Mayroon talagang nangyaring pag-usbong ng lahi. Ibig sabihin, no, ito ay mga pisikal na aspeto na bagay.
Pero sa pangako na ito, may aspeto din ang eternal. Ang pangako na ito ay hindi lang physical, pero ito ay itinuturo. Meron pa itong itinuturo una, ang pagbe-bless ng Diyos kay Abraham ng maraming lahi, sa lahi niya manggagaling ang Messiah. Physically, si Christ, pero spiritually, maraming na-bless, maraming naligtas. Sa lahi niya manggagaling si Kristo, na pangako niya na magliligtas at magdudurog sa ulo ni Satanas sa Genesis 3:15. At sa lahi niya rin manggagaling ang mananampalataya na tumanggap kay Kristo. Sa lahi niya manggagaling ang tunay na anak ng Diyos. Pangalawa, may ibibigay na lupa ang Kanaan, ay ang Diyos na Kanaan. Nakarating ang lahi ni Abraham doon. Di ba? Sa Promised Land. Pero sa Hebrews 11, nabasa natin, nung nakarating ang lahi ni Abraham doon, or mga Israelites sa Promised Land, ang tingin pa rin nila ay mga dayuhan pa rin sila doon. Kumbaga, iniisip nila, hindi ito yung pangako sa amin. Though ito yung Kanaan. Physical, pero tinitignan nila ito. Ang ine-expect nila ay may mas matibay na pundasyon, na lungsod. And this speaks eternal in Christ. Pangatlo, maging pagpapala ang kanyang supling sa lahat ng lahi. Sa Genesis 22:18, sinabi rito, at pagpapalain sa iyong binhi o supling ang lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Supling, di ba? Sa unang tingin, ito ay physical na si Israelites. Pero ang ganda ng pagkaka-exegete dito ni Paul sa passage na ito. Pakinggan natin sa Galatians 3:16. Siya na talaga nag-exegete Galatians 3:16, ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling. Hindi sinasabi, at sa kanyang mga supling. Si Paul na ang tinutukoy ay marami, kundi at sa iyong supling. Na iisang tinutukoy, at ito ay si Hesukristo. Napakaganda. So meaning ang offspring or descendant na tinutukoy ng Diyos na pangako kay Abraham, hindi lang yung Israel na marami. Higit pa ito doon, kundi si Jesus Christ. From Jesus Christ, maraming mabibless na tao sa buong mundo. Sa pangako na ito na ibibigay si Kristo. No, we can say, ang pangako kay Abraham ay ibibigay si Kristo. No? Nagbigay pa ng kasunduan ng Diyos. Nangako siya, nagbigay siya ng kasunduan. Meaning, isang tanda na nakipagtipan siya at nangako kay Abraham. Ano yung kasunduan nila? Ano yung berit or isang sign or seal? Circumcision. Kaya nagpatuli. At si Abraham naman, dahil siya ay nasa loob ng covenant, loob ng tipan, ang sabi ng Panginoon, ikaw ay dahil anak ko, na-count sa iyong righteousness, ang pamumuhay mo ay dapat may pagsunod sa akin. Okay? So, hindi siya naligtas na sumunod sa Diyos. Siya ay sumusunod dahil naligtas siya. Maliwanag po sa atin. Hindi magbe-base, hindi nagbabase ang pagsunod ni Abraham sa Diyos, pero ito ay tanda. Sa kasunduan at tanda na siya ay recipient ng righteousness ng Diyos. Dahil sa kanyang faith, sa promise na yun. At kung mababasa pa natin ang mga susunod na verses, no, dito sa Galatians 3, sinasabi na ang kasunduan at ang pangako ng Diyos ay established na bago pa man dumating ang 10 Commandments. Nakita ba natin? 430 years na alipin, nakakulong ang Israelites sa Pharaoh, sa Egypt. At sa Exodus, doon pa lang naibigay yung kautusan. So, ba't natin sasabihin na naliligtas ang tao pag sumunod sa kautusan? Meron ng kaligtasan dito May na-count na ng righteousness. Ito ay kay Abraham. Meron na bang 10 Commandments? Wala. Pero may moral law na nakasulat sa kanyang puso na dapat niyang sundin.
Kaya ganito na lang kung bakit eager si Paul sa pagpapaliwanag niya ng doktrina na ito. Hindi lang para matuwid sila. Ay, mali kayo. Ito ang tama. Okay yun. Pero hindi lang doon natatapos. Pero para mas makita ng mga readers nito yung beauty ng salvation plan ng Diyos. Para mas ma-appreciate nila ang justification by faith alone. Kung gaano ito ka-amazing or ka-wonderful na panghawakan, na something na matatag na pundasyon at mapagkakatiwalaan. Pwedeng ibigay mo ang buhay mo dito sa justification by faith alone. At kung ipagpapalit, at wala ka nang pwedeng ipagpalit. Kung ano yung mga meron ka, pwede mong ipagpalit dito. Dahil subok at perfect at pwede natin panghawakan ng anumang itong bagay na to kaysa sa anumang bagay na ino-offer sa atin ng mundo. Ito ay pananampalataya kay Kristo at sa ginawa niya sa krus. Ang punto, Jesus Christ is the promised seed who will bring blessing and life to the world. Siya yung pangako. Hindi may signs, ayan yung natatakot tayo. Hindi ganon. Matakot tayo kung wala tayong pananampalataya kay Christ. At kung meron mang pangyayari, nagkaroon tayo ng pandemic ulit, at meron tayo, alam natin, confident tayo na nananampalataya tayo sa ebanghelyo na si Christ ay namatay sa lugar natin, hindi tayo matatakot. Isa sa mga tinuturo sa lakad Kristiyano, sa buhay Kristiyano, ay yung pagiging handa sa kamatayan. Na hindi tayo kakaba-kaba kung saan tayo mapupunta. Doon natatakot tayo kung ano yung paraan, masakit, o nag-iingat tayo, hindi naman tayo pwedeng tumawid na kung saan-saan eh. Nag-iingat pa rin naman tayo. Pero kung dumating sa atin yung sakit, trahedya, or pagpapakita doon na tayo ay confident sa ating pangakong pinanghawakan. Naisip kasi natin, mas nag-glorify ang Diyos pag wala tayong sakit or na-overcome natin yung sakit. Mas nag-glorify ang Diyos kapag isa sa mga saints niya ay namatay. Kinuha niya. Bakit? Kasi, hanggang ngayon, ibibring pa rin niya sa completion yung kanyang work. Tapos na ba tayo? Tapos na. Ang ating kamatayan ay something na magpapatapos sa atin at something na magpapatrabaho sa Kanya ay tatrabahuin niya para makompleto yung ating salvation. Ang ating death ay ang pagme-minister niya para bigyan tayo ng buhay muli, ng resurrection in Christ. Hindi tayo kakaba-kaba. Siya ay nagtatrabaho pa rin, hindi niya tayo iiwan na tayo ay namatay, nakahintay lang siya, hindi. Kasama niya tayo sa pag may sakit tayo, hanggang dun tayo sa huling mga oras natin, hawak-hawak tayo, at nagwo-work siya, na after mo dito sa mundo, ire-resurrect kita na katulad kay Christ. Bibigyan kita ng glorified body katulad kay Christ. Magkakaroon ka ng puso na hindi na magkakasala. Aalisin na yung luha, yung anxiety, yung worry. At yun yung ating tinitignan. Kaya ba't hindi naman tayo ma-excite sa hindi ganon. Ang sinasabi ko lang, wag nating katakutan kasi kasama pa rin yan sa work ng salvation ng Diyos. Nagtatrabaho pa rin siya after nandun ka sa bingit ng kamatayan at pagtawid mo doon sa eternal life. Nakasalo siya, nakaabang siya sa atin. Sa ating mga Kristiyano, ang tinatayuan natin ngayon ay yung matatag na pundasyon. Nakita ba natin yung pagkakaparehas natin kay Abraham? Ang faith natin ay kaparehas ng justifying faith kay Abraham.
Kung tayo ay pinapanghawakan natin ang blessing or pangako na ito, ang pangakong pinanghawakan ni Abraham ay si Kristo. At siya ring pangako sa atin ng Diyos. We hold the same promise of the gospel. Kung babalikan natin sa Romans 4:11, sabi, He received the sign of circumcision as a seal of righteousness that he had by faith while he was still uncircumcised. The purpose was to make him the father of all who believe without being circumcised, so that the righteousness would be counted to them as well. Meaning, natuli sa Abraham at as a seal na i-count sa kanyang righteousness ng Diyos, at siya rin ang tatayong ama ng lahat ng naniniwala sa pangako na binigay sa kanya, meaning siya ay tumatayo hindi kabilang ang mga Jews na inutusang magpatuli. Tayo yung mga Gentiles na yun, na hindi naman sinabihang mag-circumcise para ikaw ay makasama sa lahi ni Abraham. Pero by faith, dahil sa pananampalataya sa Ebanghelyo, na i-count sa atin ang righteousness ng Diyos, at hindi natin kailangan na sumunod sa kautusan o magpatuli para tayo ay magkaroon ng katwiran o maging matuwid sa mata ng Diyos. At ito na ang pagsunod ito ay ang pagsunod na ginawa ni Kristo para sa atin. Kiniklaim natin, kung meron tayo man na ikiklaim, na ang ginawa ni Christ ay para sa atin. Namatay siya para sa atin. Nabuhay siya para sa atin. Sa lugar natin. Ito yung pagsunod. Kiniklaim natin na ang pagsunod ni Kristo ay ang pag-fulfill niya ng kautusan perfectly. Actively namumuhay si Kristo para sa atin. Siya ay namuhay ng pagsunod at may kabanalan sa lahat ng panahon ng kanyang buhay sa mundo. At by faith, ito yung ika-count sa atin. Kung ano man yung ginawa niyang pamumuhay ng perpekto at kabanalan. Kasi kung wala siyang pagsunod, hindi siya nabuhay na matuwid, walang mailalagay sa atin. Kailangan niyang gawin ito para makredit sa atin. Pangalawa, pagsunod para akuin ang parusa ng paglabag sa kautusan sa paraan ng kamatayan sa cross. Hindi sa paglabag niya, pero sa paglabag natin sa batas. Hindi sa kasalanan niya, pero sa kasalanan natin. Binigay niya ang buhay para sa taong binigay ng Ama sa Kanya. At yun ay lahat ng mga believers, or in strict sense, mga elect or mga chosen. Para ma-redeem, matubos at ariin ng Diyos na matuwid at ibilang muli na anak niya. Adoption. At para sa lahat, no? Para ba sa lahat ng Diyos ito? Hindi. Pero sa lahat ng tao sa mundo na may pananampalataya sa Kanya. Dahil by faith, ang taong iyon ay considered as spiritual descendant niya by faith. At dahil sa faith alone sa gospel, ituturing na anak ng Diyos ang lahat ng naniniwala. Pakinggan natin sa Galatians 3:21-29. Ang ibig bang sabihin nito ay salungat ang kautusan sa pangako ng Diyos? Hinding-hindi. Kung ang kautusan na binigay ay nakapagbibigay ng buhay, ang taong magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kautusan, ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod. Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao'y alipin sa kasalanan. Kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo na ibinigay sa lahat ng sumasampalataya. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo'y nakakulong sa kautusan hanggang sa mga pananampalatayang ito kay Kristo ay mahayag. Kaya't ang kautusan ang naging taga-disiplina natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung law, yun yung naging parang fence ng Israel or mga Hudyo hanggang dumating si Christ. Ito yung pag-iingat sa kanila
Ngayon dumating na ang panahon ng pananampalataya kay Christ, wala na tayo sa ilalim ng taga-disiplina. Kausap niya yung mga Hudyo, no? Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Jesus Christ, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit ng kayo'y nabautismohan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Hindi bautismo sa tubig, pero bautismo sa pananampalataya, yung pagtutuli ng ating puso, yung regeneration. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang Malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dapat sa inyong pakikipag-isa kay Jesus Christ. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng pangako ng Diyos. So by faith, anak tayo ni Abraham. By faith, tagapagmana tayo ng pangako doon na binigay kay Abraham. Napakaganda nitong Galatians. No wonder na paborito ito ni Martin Luther. Na tinawag pa nga niya itong My Katie, no? After sa kanyang asawa na si Katarina von Bora. Though ang nakapag-expose sa kanya ay Romans 1:16-17, paborito niya yung Galatians. Ito is something na pwede natin panghawakan, mga kapatid. Itong doktrina ng justification in Christ alone. By faith alone, in Christ alone. Kahit anong sitwasyon, ang pananampalataya natin kay Kristo ay isang diamante na hindi mo pwedeng or hindi mo may pagpapalit kung kanino man. Na dapat ito ay klaro sa bawat isang Kristiyano. Makaka-apekto kasi ito sa ating sanctification at sa ating pag-evangelize. Dapat hindi tayo magkamali dito dahil pag nagkamali tayo, we will be doomed. Ang trajectory natin ay mali. Ito yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. This shapes our obedience. This cultivates our conformity kay Christ. This drives us sa ating fellowship. This fuels our walk in Christ na may pananampalataya at under sa kapangyarihan ng gospel. At ito ay sa kabanalan, sa kagustuhan ng Diyos. So as our challenge dito sa mensahe na ito, sa unang puntos, let this message ask us, how well do we understand the promise we believe in? Klaro ba sa atin ang pangako na ito ng Diyos? Gaano natin naintindihan yung pangako ng Diyos na nakuha natin o pinanampalatayaan mo? Klaro ba sa atin ang gospel? Malinaw ba sa atin ang pananampalataya natin ay nakarely sa pangako ng Diyos kay Kristo? Mas nakita ba natin na ang doktrina ng justification by faith alone ay isang grasya lang? Ang pagtanggap ng kaloob sa Diyos by obedience ay pagsunod ang pagtanggap ng kaloob sa Diyos ay obedience o pagsunod. Ito ay hindi pangako. Ito ay kabayaran. Di ba? Pag meron tayong ginawa, tapos may binigay sa atin, may kaloob sa atin, hindi yung pangako. Kabayaran sa atin yun ng Diyos. Pero hindi yun ang ginawa ng Lord. Kaya mas nakita natin dito yung grasya niya. Kasi binigay niya ito nang hindi tayo nahihirapan. Pero ni-receive lang sa paniniwala. Di ba? Sabi ni Christ, akin na yung mga kabigatan mo, sa akin mo ipasa. Ang alam natin, pag mayroong nagkamali, ipinapasa natin sa iba. Huwag mo nang ipasa sa iba ang iyong kasalanan. Ipasa mo ang kasalanan mo kay Kristo. Ito yung nireceive natin sa pananampalataya natin. At klaro ba ito sa atin? Di ba? Napakaganda ng ebanghelyo. Mas nagkakaroon tayo ng appreciation sa gospel bawat araw. Kaya we have to be reminded every day ng doctrine na ito. Na we are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. At convinced na ba tayo na reliable at hindi babagsak ang justification by faith alone? Convinced ba tayo doon? Na kung sino at ano ang pangako ng Panginoon? At para mas ma-convince pa tayo, tignan natin yung pangalawang puntos.
Kung una, sino at ano ang pangako, ang susunod ay kung sino nga ba ang nangako. Sabi sa Genesis 17:1, 1b to verse 2, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumakad ka sa harapan ko at magpasakdal ka. At ako'y makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking pararamihing mainam. Kinikilala ni Abraham at ni Moses na ang Diyos ni Abraham ay makapangyarihan. Nakita nyo? Na Diyos na makapangyarihan, lahat lumakad ka sa harapan ko, dahil ito ang revelation ng Diyos kay Abraham. So verse 4:17 ng Romans, pag ganun tayo, as it is written, I have made you the father of many nations, in the presence of the God in whom he believed, who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist. Kung maalala natin, ang pangako ng Diyos ay paparamihin ang lahi ni Abraham. Kaso may problema. Ang problema, or seemingly magkokontra sa pangako ng Diyos. Una, wala silang anak ni Sarah. Paano sila magkakaroon ng lahi? Wala silang anak. Pangalawa, baog si Sarah. Paano talaga sila magkakaroon ng lahi kung imposible silang makapag-produce ng anak? At pangatlo, matanda na si Sarah. Sinabi kanina, 100 na si Abraham, matanda na sila. Alam nating imposible na ang pagkakaroon ng anak. Pero sabi ni Paul, ang faith at paniniwala ni Abraham sa pangako ay hindi nag-waver o nanghina. Sabi niya sa 4:18 ng Romans, kahit wala ng pag-asang magkaanak, nasa isip niya, wala ng pag-asa sa magkaanak, nanalig pa rin siya, si Abraham, na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinasabi sa kanya, sindami ng bituin ang inyong magiging lahi. Napakadami nun, tapos isa hindi sila makapag-produce. Hindi nang hina ang kanyang pananampalataya kahit uugod-ugod siya. Nakasulat yun, uugod-ugod na siya. Palibasa 100 taon na siya at ang kanyang namang asawa, si Sarah, ay baog. Hindi siya nag-aalinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa siya sa Panginoon. Lubos siyang naniwala sa natuto pa rin ng Diyos ang pinangako. Dahil ang alam niya, makapangyarihan ang kanyang Diyos. Pero ang paniniwala ni Abraham, sabi nga sa verse 17, I have made you the father of many nations, in the presence of the God in whom he believed, who gives life to the dead and calls into the existence the things that do not exist. Nagpapakilala sa atin kung sino ang Diyos ni Abraham. Kung kanino siya nananampalataya. Ito ang Diyos ni Abraham. Siya yung kayang bumuhay ng patay. Siya yung pwedeng magbigay ng buhay at lumikha ng mga hindi pa nalilikha. At sabi ni Paul, kinoconsider ni Abraham na siya, dahil uugod-ugod na, ibig sabihin matanda na at baog si Sarah, kinonsider niya na dead na sila. Napatay na. Hindi na kaya mag-produce ng buhay. Naniniwala siya na ang Diyos ay kaya gumawa ng buhay from dead. Lumikha ang buhay sa isang baog at walang kakayang lumikha. Di ba ganito ang Diyos na pinupuri at pinanampalatayan? Binibigyan ng pananampalataya ni Abraham. Hindi nagbago ang kanyang pananampalataya. Hindi nanghina ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Kaya na-count sa kanya ang katwiran ng Ama. In short, sa faith niyang ito, he was justified by God. Naniniwala si Abraham na hindi kung sino-sino lang yung Diyos na nangako sa kanya. Hindi kung sino-sino yung Diyos na nagsasalita sa kanya, yung nag-approach sa kanya. Hindi lang kung sino-sino yung Diyos-Diyosan ang nakikipagkasundo sa kanya. Ang punto, he believed that God is the powerful creator that can produce from nothing into something.
At ito rin ang pinaniniwalaan ni Moses at iba pang mga propeta sa Old Testament. Ito rin ang pinaniniwalaan ni Paul at sa mga New Testament apostles. At kung babalikan natin ang genealogy sa Matthew, hindi yon nilagay para mapagod tayo sa magbasa. Para makilala natin kung sino-sino yung mga lahi na dumaan sa Old Testament. Maganda yon, makikilala natin. Pero we can see na ang lahat ng nasabing pangalan o character na nadaanan sa genealogy na yon ay walang kapangyarihan. Walang naging tagapagligtas. Walang tumayo para sabihin, aakuin ko na ang inyong mga kasalanan at ako ang magbabayad. Ma-appreciate natin na si Kristo, huminto ito kay Christ lamang, yung genealogy na yun. Yung genealogy na yun, pagpapakita na makapangyarihan ng Diyos. Kasi in orderly, as planned, hindi na frustrate o nagulo ang plano ng Diyos. Nangyari ang kanyang pagkaka-architect mula Old Testament to New Testament. Perfectly. Pag sinabing perfectly, hindi ibig sabihin walang nangyari sa una. Perfectly. Mas na-appreciate, mas nag-glorify siya sa mga nagkakamali at mga stubborn na kanyang mga ililigtas. Nangyari yung kanyang plano at mas nakita ang glory niya na nag-manifest kay Kristo. Na si Kristo ang naghayag ng liwanag na hinahanap ng mga Old Testament people. Na si Kristo ang maghahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Na sa incarnation, di kinailangan ng Diyos ang pagtatalik ng dalawang tao para maipanganak si Kristo. Kaya niyang gumawa ng tao galing sa wala. Ano pa kaya yung paglalagyan lang ng womb? At sa resurrection, nabuhay muli si Kristo sa pagkamatay niya sa cross. Makapangyarihan na ang Diyos na binuhay siya after 3 days. Dito na display ang kanyang kapangyarihan sa muling pagkabuhay ng kanyang anak sa Ephesians 1:19-20. Naihiyag dito na hindi masukat ang kapangyarihan ng Diyos dahil nasa balikat. Na-realize natin, nasa balikat ni Kristo ang mga parusang eternal ng bawat isang ililigtas niya. Eternal ang parusa ng bawat isa. At makapangyarihan niyang naibalik niya sa buhay si Kristo. Ito ay na-overcome niya dahil sa Espiritu ng ating Panginoon. Na-realize ba natin na ang problema ni Abraham, na baog si Sarah, matanda, ay maliit na bagay lang kumpara sa ginawa ng Diyos. Una sa creation, from walang matter, nagkaroon ng matter. Titignan natin, heavenly creation lang din. Nag-exist lang noon ang subsistence ng Trinity. Sino yung hindi mamamangha sa ganito na dahil lang sa baog at katandaan? At lalo na sa new creation in Christ. Mas nakahayag doon ang isang makasalanan na nag-turn away sa kanyang dating buhay at nababago in faith. Napakaliit na problema lang ang meron sila Abraham kumpara sa kapangyarihan ng Diyos na hindi masukat. Kaya ang challenge, are we convinced that the power of God is in us? Yung makapangyarihan na gumawa ng creation at ng new creation, na nag-cause ng incarnation at ng resurrection, ay nagwo-work sa atin para sa ating justification and sanctification patungo sa glorification. Na hindi yun mapuprostrate, unbreakable ang kanyang chain of salvation. Convinced ba tayo doon? May same conviction ba tayo katulad ni Abraham na despite sa pagkukulang nila, magagawa ng Lord ang pangako niya sa kanyang lahi? Hindi sila magkaanak.
tayo? Are we convinced na powerful enough ang Lord para tayo ay buhayin? Na dahil sa pananampalataya lamang kay Kristo at sa ginawa ni Christ sa cross, tayo ay maliligtas? Convinced ba tayo doon o kailangan? Paano hindi tayo convinced? Kaya ginagawa natin, go-works ang iba para mapunan yung pagkukulang. Pag yan ay dinagdagan natin ng kung ano, hindi na yan gospel. Hindi na yan matatawag na reliable. Are we convinced na ang preaching ng gospel ay powerful para mag-regenerate at tumawag para manampalataya at magsisi? Na ito ay outward call, yes. Pero may kapangyarihan ang salita ng Panginoon. Pwede niyang gamitin ito para tawagin ang walang pananampalataya, buhayin ang kanilang mga puso. At magkaroon ng panibagong pananaw at maintindihan ng Ebanghelyo. At maglilid sa conversion at pananampalataya. Convinced ba tayo doon? Na doon tayo galing? O meron tayong alam kasi, kaya tayo na-save? May konti ba tayong 1%? Kasama ka ba doon sa 99.9% na hindi mamatay-matay sa alcohol? May 0.1 ba tayo naggawa doon? Sabi, ilagak mo lahat kay Kristo. Are we convinced na may bago na tayong buhay? At ito ay kay Kristo? Buhay na nakasandal at pananampalataya kay Kristo? Na ito na yung new normal natin? Na tayo ay namatay sa cross. We are crucified in Him. And He lives in us. Are we convinced na may bago na tayong perspective? Convinced tayo na bago na ang ating buhay, bago na ang ating nilalakaran, bago na ang ating path. Kung dati nasa wide path tayo ngayon ay pumasok sa narrow path. Tayo ay na-transfer from the dimension of darkness to new creation, sa creation kingdom of God. Na binigyan tayo ng bagong puso. Convinced ba tayo? At nasa sa atin ang Spirit ng Diyos para mamuhay ng may kabanalan at ayon sa kagustuhan niya? Convinced ba tayo na sa Ezekiel, na kaya tayo binigyan ng bagong puso at Spirit para makasunod tayo ng tama? O iniisip na natin na tayo ay ligtas, hindi na natin kailangan sumunod ng tama? Sumusunod na lang ako ayon sa pakawari ko. Are we convinced na tayo ay namumuhay sa pagsunod, sa pag-submit, sa paghingi ng wisdom sa Panginoon, sa pananalangin, sa pananampalataya? Are we convinced na kahit may trials tayo, may trial si Abraham, ito ang will ng Lord sa atin, na i-allow tayo sa mga trials na ito kasi nahuhubog tayo sa imahe ni Kristo. Kasi dahil bago pa tayo magkaroon ng trials na ganito, dinanas na yan ni Christ. Physically, emotionally, spiritually, dahil naibigay sa Kanya yung kasalanan ng mundo. O para ba tayo mga Israelites na pagkatapos iligtas sa Egypt, pagtawid nila ng Red Sea, puro murmuring, puro pagrereklamo, mas maganda pa doon, ba't mo ba kami dinala dito? Mas nakakain kami doon ng masagana, mas kabisado na namin yung dati naming buhay. Bakit nandito kami? Nakakatakot, nasa peligro ang buhay namin. Para ba tayong ganon? Na pag tayo ay pagkatapos palayain, nagkaroon ng pananampalataya, nagkaroon tayo ng tag tayo as Christian, pag nagka-trials na, ayoko na. Bakit pag naging Christian ako, dami ko nagiging problema? Hindi ako convinced na naging Christian ako kasi dapat wala akong problema, wala akong kalungkutan, wala akong frustrations, wala akong anxiety. Yan ang ibinebenta ng mga churches ngayon.
Yan yung fictional doctrine na sinasabi natin. Ang pangako ng Diyos ay hindi sa ating smooth sailing. Pero ito ay security na makikita natin hindi dito sa lupa. Pero ito ay security sa ating eternity. Nawa ay itong bagong buhay natin, makita natin yung ganda na ginawa ng Panginoon sa atin. Pinadala niya ang kanyang anak para mamatay sa ating lugar, para maparusahan na dapat sa atin yung parusa. Kaya ang challenge sa atin, mga kapatid, itong dalawang challenge sa atin, kilalanin natin ang bago nating buhay as believers. Huwag tayong magtanong, ito ba dapat talaga? Kasi para tayong Israelites Pag nandun tayo, bakit ganito? Hindi ganito yung in-expect ko. Ang expectation nasa kabilang mundo, nasa eternity. Ang iba ang in-expect at di mo mababasa yon. Doon lang tayo sa expectation ng Panginoon. At kung paano natin malalaman, kumapit lang tayo sa kanyang pinapagawa. Mamuhay tayo sa pagsunod. Mamuhay tayo sa pananampalataya. Mamuhay tayo sa pangako. Mamuhay tayo kay Kristo. Tayo manalangin.